Halos 6 na buwan mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, patuloy ang epekto nito sa pandaigdigan supply at presyo ng langis. Bago ang digmaan, humigit kumulang 20% ng global oil at liquefied natural gas shipments ang dumaraan sa Strait of Hormuz. Pero dahil sa mahigpit na pagkontrol ng Iran sa nasabing ruta, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga barkong nakakatawid dito. Ayon sa ship tracking firm na Kepler, 2 barko lamang ang nakatawid sa strait noong Biyernes at walang nakitang crude oil shipment. Malayo sa mahigit 130 barkong dumaraan doon araw-araw bago ang digmaan. Ramdam na rin sa Amerika ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Umabot sa mahigit kumulang $4.80 na ang average price ng 1 galon ng gasolina sa US na mas mataas ng 29% kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon kay US President Donald Trump, dapat tanggapin ng mga Amerikano ang bahagyang mas mataas na presyo ng gasolina kapalit ng pagtiyak na hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, I'll never apologize. Nanindigan din itong tama ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Iran. Dagdag pa ng Pangulo, malapit na nilang tuluyang matalo ang Iran at kapag nangyari ito, idideklara niya ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng United States. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Subalit, mariin itong tinutulan ng Iran. Giit ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, hindi maaangkin ang Strait of Hormuz sa pamamagitan lamang ng pahayag o pagpapakita ng puwersang militar. Dagdag pa ni Garibabadi, Iran lamang ang magpapasya kung kailan bubuksan o isasara ang strait. At hanggat hindi umano tinatanggap ng US ang katotohanan ng pagkatalo nito, ipagpapatuloy ng Iran ang blockade. Binatikos din ni Senior Military Advisor Amir Hatami ang pahayag ni Trump at tinawag itong walang katuturan. رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی. البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم. شوخیش هم غلط زیادیه. Samantala, wala pa rin nakikitang pag-usad sa US-Iran peace talks. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, walang desisyon ang Tehran na ipagpatuloy ang direktang negosasyon sa Washington. اتحاد هم قطر هم پاکستان پیام‌هایی رو رد و بدل می‌کنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. Patuloy naman ang technical talks ng Iran at Oman para sa mga bagong ruta ng mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Pero nilinaw ni Araghchi na hiwalay ito sa usapin ng muling pagbubukas ng strait. Giit niya, bubuksan lamang ang waterway kapag natugunan ang mga kondisyon ng Iran at tumupad ang Amerika sa mga pangako nito. Sa gitna ng patuloy na girian, nag-alok din ng gantimpala ang Iranian military para sa sino mang makakahuli o makakapatay sa sundalong Amerikano. هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است، حدود 5 میلیارد تومان.
Sa ngayon, nananatiling maliit ang posibilidad tungo sa panibagong negosasyon habang kapwa nagpapakita ng matinding paninindigan ang Washington at Tehran sa usapin ng Strait of Hormuz. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.